Pwede pong magpahid muna ng mata. Napakabuti po ng Diyos. Amen? Napakaganda po ng kanyang the fullness. Yung hindi mo ma-explain kung sino ang Diyos sa atin. Amen? Kasi po, patuloy siya nagpapakilala sa buhay ng bawat isa. Amen? Sa umaga po na ito, patiin natin yung ating mga katabi. Good morning, and we are Charito. Amen. Pangilan na po ba tayong pag-aaral? 13. So, nung nakaraang linggo po, ay si Sister Pau. Ang bandang dulo po noon, sabi sa big idea is, intensely desire the Word of God. Bakit nga po ba mahalaga yung Word of God? Alam niyo po, nung bata pa ako, pagdating sa Word of God, hirap ako magbasa. Iyan ang pinakaayaw ko, yung nagbabasa. Kasi pag nagbabasa ako, nakakatulog po ako eh. Parang feeling ko, yun yung aking pampatulog dati. Pero ngayon po, dahil medyo nahihirapan ng magbasa sa maliit, mas gusto ko yung mas malaki ngayon. So, naiiba ang panahon, naiiba ang pagkakataon, naiiba rin po yung mga pinabasa natin. So, ngayon po ang ating pag-aaralan, why you need to study God's Word. Bakit nga po ba mahalaga ang pagbabasa? Di ba po? Dati, ang pag-iisip po natin, ang impresyon natin, mga pastor lang nag-aaral ng Biblia. Meron po akong alam na isang relihiyon, pastor lang yung nagbabasa talaga. Pastor lang din yung may Bible. Hindi nagbubukas yung mga miyembro. So, yun yung pagkakaalam ng iba. The same manner that the ministry is only for them. Kala ng ibang tao, sa mga pastor lang ang ministeryo. Minsan, ang pagkakaiba, basta umaattend ako, okay lang. Hindi po ba? So, ganun ang kaisipan natin eh. Ganun ang kaisipan ng ibang tao. Yung pag-aaral ng salita ng Diyos ay naniniwala sila na sa mga tao lang sa ministry o mga ministers lang ang dapat mag-aaral nito. Pero studying the Bible is every believer's responsibility. Ito po ay sabi ng Diyos sa John 5:39, He was talking to everyone in the crowd. Lahat po tayo kasali. Sabihin nga po natin sa katabi natin, lahat tayo kasali. Hindi lang po para kay pastor, hindi lang po para sa bawat isang ministers, lahat tayo kasali. So sabi po ng Biblia, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Alam niyo po, habang inaawit o tayo sumasamba kanina, natutuwa kung gaano natin kakilala ang Panginoon at kung sino siya. May isang awit, sabi dyan kanina, siya'y dakila, siya'y tapat. Saan natin kaya maintindihan yun? Narinig lang ba natin? O nakopya natin? O nakabisa lang natin? Pero ang patunay po nun ay nasa Biblia. Amen po ba? So buti na lang, may Biblia. Ang sabi po sa Proverbs 4:20-21, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo, Proverbs 4:7, wala, okay lang. So, sinasaliksik natin yung kasulatan kasi naiintindihan natin wisdom is supreme. Therefore, get wisdom through it cause. All you have, get understanding. So, naniniwala po tayo na ang salita ng Diyos, Pastor, pakibaba. Nasisilaw yung mata. Sorry.
Hindi ko po kayo makitang gaano eh. Okay? So, ayan. Pasensya na po kayo, do. Medyo apat yung mata ko. So, ang sinasabi po ng Biblia, mayroon tayong naunawaan patungkol sa salita ng Diyos. Ibalik po natin yung wisdom is supreme. Ang sabi po sa isang salita, yung salitang wisdom, sa Hebrew word, literally, practical skills. So yung mga bagay na dapat nating maunawaan, nandito to sa Biblia. Ano ba yung ginagawa ng isang Kristiyano? Taga-upo lang ba siya? Hindi, meron pong ipinapaunawa sa atin tungkol sa salita ng Diyos. God's word is a practical skills that we can apply in our everyday life. So don't miss it. Get wisdom through it cause all you have is to get understanding. So pinapaalala po ng aralin na ito na para tayo makakuha ng practical skills, mag-aral tayo. Kaya po pala nag-aaral. Kaya po pala nagbabasa. Ngayon po sa DepEd, no read, no pass eh. Pag hindi ka marunong magbasa, hindi ka papasa. So, nagsasanay din tayo para magbasa, para matuto tayo sa buhay. Pero bilang isang Kristiyano, kailangan natin ng salita ng Diyos. Sabi po sa Kawikaan, sa Tagalog, ay unahin mo sa lahat ang pagtuklas ng kaalaman. Kasi maintindihan natin kung ano ang ginagawa natin. Pag alam natin, minsan may isang pagkakataon, pag daw sa ating aralin, kung ikaw ay magbebenta ng bahay, dapat alam mo kung ano yung bahay na binebenta mo. Baka iniisip mo yung size ng bahay, yun man lang, malaman mo pag nagbebenta ka ng bahay. Tama? Kasi baka dinidiscuss mo dun sa bumibili ng bahay, ay medyo malaki yan. Yung pala hindi naman kasya sila. So, yung sakto, yung size. Amen? Kasi minsan, pag hindi mo alam yung patungkol dun sa binibenta mo, hindi maganda. Diba? Meron pong pagkakataon kami, minsan, example ko lang, merong activity yung mga bata, magdi-discuss ng isang patalastas patungkol sa sabon. Yung kulay ng bata ay iba. Hindi maputi. Sa palagay mo ba mabebenta kaya yun? Kasi hindi applicable yung sabon dun sa model. Parang ganon. So sabi ko, pwede bang palitan nyo yung model nyo? Baka hindi mabenta eh. Kasi hindi ka panipaniwala. Minsan din, kapag bumibili tayo ng beauty products, tinitingnan natin yung nagbebenta. Kasi tinitingnan natin kung maganda ba talaga, ano ba yung word na yon? Effective. So, effective. Kasi baka hindi effective. Ayun nga nagbebenta, hindi gumagana, tapos bibili pa ako. So, parang gano'n. So, tingnan po natin ang wisdom na ibinibigay sa atin. Bakit kailangan natin ito? Bakit kailangan bang magbasa ng Biblia ang isang Kristiyano? Sabihin mo sa akin, ligtas naman ako, pwede na yun. Di po ba? Okay na yun. Ligtas na ako, makakarating na ako sa langit. Yes, makakarating ka sa langit kung si Kristo ang Panginoon mo at tagapagligtas. Ito pong pagbabasa, walang kaugnayan sa kaligtasan. Ibig ko sabihin, this is not your passes para ka makarating sa langit. Ito po ay binibigay sa atin ng Panginoon para patuloy nating makilala kung sino siya sa buhay ng bawat isa. Yung booklet po na ito ay tatalakayin natin dahilan kung bakit ang lahat ng Kristiyano ay dapat mag-aral ng salita ng Diyos. Wala pong exempted. Ang lahat ng Kristiyano. Sino po ba Kristiyano dito? Amen. O lahat po ba tayo ay pwede to? Amen. So ang hindi pag-aaral ng salita ng Diyos ay sa iyong sariling kalugihan, sabi ng ating aralin. Ibinigay na ng Diyos ang kanyang salita sa atin upang ating mapakinggan, mabasa, mapagbulay-bulayan, mapag-aralan, maisabuhay at tunay na pagpapala.
So, ibinigay na po sa atin ang salita ng Diyos para sa atin, para mabasa natin, para malaman natin sino siya, ano siya sa buhay natin. So, minsan, yung mga bagay na pag hindi natin alam hindi natin talaga ginagawa. Tama po ba? Pag hindi mo kilala, hindi ganun yung pagkakilala mo. So, hindi mo naiintindihan. Pero ang unang kaalaman po natin, ang Diyos ay buhay. Amen? Naniniwala po tayo na ang ating Diyos ay buhay at makapangyarihan sa lahat. So, nandito po ang salita ng Diyos. Why you need study God's Word? Natanong na po ba natin, bakit ba kailangan? Para pag tinanong ako ni Pastor, check. Ganun po ba? Para pag tinanong ako ni Sister, check. At least may alam akong basahin. Hindi po ba? Maraming mga tao ang magaling sa pagbasa ng Biblia. Pero nandito lang. Pero because your relationship with God requires it. Ang kailangan po natin ay patuloy na mapagtibay yung relationship natin kay God. Kaya kailangan nating magbasa ng salita ng Diyos. Ang unang pinakadakila po yung utos, mahalin mo ang Diyos. Amen? Iyon yung pinakadakilang utos. Kaya lang, hindi mo mamamahal ang Diyos kung hindi mo kilala. Amen? Kaya mo siya makikilala through His Word, sa Kanyang salita. Hindi dahil narinig mo lang, ganito ang Diyos. Ganito pala siya pag tulog ka. Ganito pala siya pag gising ka. Narinig mo lang yon. Pero, hindi ka sigurado. Pero salamat dahil meron tayong salita ng Diyos. Yung pundasyon ng pag-ibig ay kaalaman. Mga kapatid, hindi maaaring ibigin ng totohanan ng sinuman na hindi mo kilala. Siyempre, dumaan tayo ng February. Tama po ba? Yung mga tungkol sa love na yan, sabi ng mga kabataan, magugustuhan mo lang yung isang tao kapag physical, titingnan mo. Pero pag yung loob, parang deep na yun. Pag meron ka ng relasyon talaga, makikilala mo yung isang tao. Amen po ba? So minsan, kaya mo kailangang unawain at kilalanin, lalo mo siyang mamamahal kapag kilala mo na siya. Amen? Lalo mo siyang ma-appreciate kapag kilala mo na siya. Amen? Kaya po tayong bilang isang Kristiyano, maunawaan natin ang character ni God through His Word. Nasa salita po ng Diyos. Kaya tayo nagbabasa ng Biblia, para maunawaan natin kung sino siya. Alam ng Diyos yung ganitong proseso. Alam niyo po, all truth is parallel. Pareho lang yan. Katulad ng pag-ibig dito sa sanlibutan, para mo makilala yung girlfriend o yung boyfriend mo, kilalanin mo kung anong karakter niya. Amen? Katulad din po yan ng Diyos. Makikilala mo ang Diyos. Siya'y mabuti, siya'y dakila, siya'y tapat sa pamamagitan ng kanyang salita. Meron po tayong kasama sa pamamagitan ng pagkaawit. Pero yung mga awit na ating inaawit po nasa Biblia. Amen? Nasa Biblia po yun. Nasa salita ng Diyos. Katulad ng Salmo, maraming awit sa Salmo na nagpapakita kung sino ang Diyos sa atin. Amen? Nakakatuwa pong isipin na siya'y nagpapakilala sa atin. God revealed Himself through nature. Through nature. Walang intensyon ng Diyos na ikubli yung kanyang sarili sa atin. Hindi po niya tinatago. Ipinapakita nga niya sa atin kung sino siya. Kaya po tayo pag sumasamba, nasasambit natin kung sino siya sa atin. Amen? So, pag sinabi mo ang Diyos ay tapat, di ka nagkulang. Parang talagang totoo sa'yo kasi iyon yung pagkakilala mo sa Diyos mo. Diyos ay manggagamot. Amen? So, walang mapapantay sa kanyang kadakilaan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kalikasan. Ang buong nilikha ay sumisigaw ng kadakilaan at kalawalhatian ng Diyos na manilikha. Sabi po sa Psalm 19 verse 1, the heavens declare
the glory of God. The sky proclaim the work of His hands. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos. May awit po nito, kaya lang di ako mga awit eh. Pero the heavens declares. Pag nakita mo ang langit, mamamangha ka kung ano ang Diyos talaga eh. Ang galing niyang maglagay ng bituin. Pag pinag-aralan mo yung ang laki pala ng sun, di ba? Naisipan ng Diyos yung gawin para sa atin. So mapupuri mo na ang Diyos kung papaano yun. Bakit nga ba yung sun, pag umaga, pag gabi moon? Hindi po ba? Eh, yun lang eh, mas masakit na sa ulo pag iisipin mo kung paano gagawin ng tao. Humusay ng God, tatapat lang yung ganon-ganon. Pag kami nag-aaral ng tungkol doon, nung una, sumasakit ang ulo ko sa pangunawa. Pag-intindi. Pero sabi ko nga sa bata, ibigay na natin sa Diyos kung paano natin iintindihin yan. Kasi ang Diyos ay dakila at makapangyarihan. Nagpapahayag siya ng kanyang kaluwalhatian sapagkat yung mga ginawa niya ay nagsasabi kung sino siya. Ang kahangahang sansinukob ay malinaw na nagpapahayag ng katangian ng Diyos. So, sabi po ni Apostle Paul, for since the creation of the world, God's invisible quality. May nakakita na po ba sa Diyos? Wala pa naman ngayon. Dito sa lupa, wala pa. Sabi nga nung iba, pag nakita, ibig sabihin nasa heaven na. Tama po ba? So, tayo, naiintindihan natin kung sino ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang salita po niya yung nagpapahayag nito. Kaya tayo nagbabasa ng Biblia. Kasi kaya mo siya masasamba kung sino siya, kasi may salita ng Diyos. Amen po ba? May kapangyarihan ang salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay ang Diyos. Sabi sa Biblia. Amen? The Word of God is our God. Siya mismo eh. Ang berbo, tama ba? Ang berbo po ang Diyos. Mula pa na nilikha niya ang sanlibutan, ang kalikasan hindi nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan, at pagka Diyos ay maliwanag na inahahayag sa mga bagay na ginawa niya, kaya't wala na silang maidadahilan. Amen. Yung nilikha ng Diyos speaks kung sino siya. Tingnan mo po yung katabi niyo. Amen. Tayo ay nilikha. We are fearfully and wonderfully made or created by God. So pag nakita mo lang yung kapatid mo, alam mo na kung sino ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? We can appreciate how God nilikha po tayong lahat. Amen? So, nakakatuwa. Ala namang nilikha ng Diyos na hindi nakakatuwa. Yun nga pong langgam eh. Kahit maliit siya eh. Meron siyang purpose kung bakit siya nandito. Pero kung titingnan natin, titirisin lang natin yan eh. Kasi nangangagat. Pero may purpose po siya, bakit siya nilikha ni God. So ganun din tayo. Bakit tayo nilikha ni God? Nandun yun sa Biblia. Nandun yun sa salita ng Diyos. So mabuti po na magbasa tayo ng salita ng Diyos. Next, God revealed Himself through Christ. So yung pangalawa, yung una is nature, pangalawa is Christ. Si Jesus Christ po na nagpapatunay kung sino ang Diyos. Kasi ang nakakilala kay Jesus Christ o nakakita kay Jesus Christ, nakita na ang Ama. Kasi po sila ay isa. Sa kasagutan ng Diyos, pinakilala ang kanyang sarili, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang sa pamamagitan niya ay ating makilala ng totohanan ng Diyos. The Apostle John say, no one has ever seen God, but the one and only Son, He Himself God, and it is near to the Father heart. He has revealed God to us. So, kailanman walang nakakita sa Diyos. Pero, subalit, ipinakilala niya ang kanyang bugtong na anak. Siya ang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang sabi po sa Biblia, ako at ang Ama ay iisa.
kung sino siya, iisa. Napakabuti po ng Diyos na alam natin na kung sino ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malaki, malawak ang kanyang pag-ibig, dakila ang kanyang pag-ibig, tapat siya sa atin. Marunong umibig ang Diyos eh. Kahit di nga tayo kaibig-ibig. Tama? Sabi sa isang awit, sabi kanina, sa ating kasalanan, siya yung nagpatawad. So hindi naman tayo ganun kalakas kay God kung tayo lang ang titingnan eh. Pero si Kristo ang tinitingnan ng Diyos sa atin. Kasi habang tinitingnan tayo ng ating Ama, Jesus Christ ang nakikita sa atin. Amen? So siya po yung nasa atin. Alam natin na ang Panginoong Jesus ay nasa atin. Siya ang ating righteousness. Kaya ito po ay nagre-reveal sa ating lahat. So, naniniwala po tayo na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Iisa ako at ang Ama ay iisa. Sabi po sa Hebrews chapter 1, nang una nagsalita ang Diyos sa atin, mga ninuno sa panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Nung una, mga propeta lang nagpapakilala sa atin. 'Di ba? Marami pong mga bagay na, sabi ni Apostle Paul, ganito si God. Sabi ni John, ganito si God. So, nung panahon na yun. Ngunit, ngayon, ang salita niya, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob na siya ang itinalagan niyang nagmamay-ari sa lahat ng bagay. Ang anak, ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. Amen po ba? So, purihin po natin ang Diyos sa mga salita niya, na siya pala'y dakila, siya'y makapangyarihan, siya ay banal, dahil ang Diyos ay banal, ang ating Ama'y banal, ang ating Ama'y mapagmahal. So, ganun po ang Diyos natin. Paano ba natin nakikilala yun? Kasi nagpapakilala ang Diyos sa kanyang anak. Pinapakilala niya yung kanyang anak. So, sabi po sa ating Biblia, John chapter 14, verse 9, Jesus answered, "Don't you know me, Philip, even after I have been among you such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father." So tinatanong pa siya, how can you say, "Show us the Father"? Don't you believe that I am in the Father, and that the Father is in me? The words I say to you are not just my own. Rather, it is the Father living in me who is doing His work, living in me. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. So sabi po ng Biblia, pareho nga sila living in me. So dakila talaga. Ako'y sumasa Ama at Ama'y sumasa akin. Amen? Ang sabi ni Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama, sapagkat si Jesus ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. At sa Kanya tumatalima ang buong kalikasan ng Diyos na siyang ay nagkatawang tao. Sabi po sa Colossians chapter 2 verse 9. So naitala ang pinakamahabang panalangin ni Jesus. Sa kanyang panalangin ay kanyang nabanggit na pinakalala ang Ama sa mundo. Narito yung huling bahagi ng kanyang panalangin. Ano po ba yung kanyang panalangin? Makatarong ang Ama, hindi ka nakakilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita. Amen? At nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinapakilala kita sa kanila at ipapakilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako na may sumakin nila. Okay? Kaya po, nagpapatunay lang po itong mga salita na ito na ang Ama at ang Anak ay iisa. Amen. Saan po natin yun mababasa? Sa salita ng Diyos. Wala po tayong makikita mababasa kung saan-saan. Para maunawaan natin yung tunay na pagkakilala natin sa ating Diyos, Ama, magbasa tayo ng Biblia. Amen po. So, iyon po yung kapamaraanan ng Diyos
Bakit siya nagpapakilala? Pangatlo, God revealed Himself through the Scripture. Ipinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili, hindi lang sa pamamagitan ng creation, hindi lang sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, kundi sa pamamagitan din ng kasulatan o salita ng Diyos. Kaya nga po, sabi ko nga sa inyo, kaya nga po merong Biblia. Amen? Ako po, may tanong ako, pag kailangan mo daw ng meaning ng isang salita, saan ka magbabasa? Dictionary. So, kailangan mo ng dictionary para makita mo kung anong meaning nito. Amen? Pag kailangan natin ng lugar o yung bansa na pupuntahan, titingin tayo, kailangan natin ng map o kailangan natin ng atlas. Yun yung babasahin natin. Pag kailangan mo naman patungkol sa math, siyempre, tungkol sa algebra o sa math, titingin ka sa math, wala ka sa English book. Amen po, hindi ka makakakita ng sagot doon. Kaya, kailangan nating unawain kung saan tayo magbabasa talaga. Pero, nagpapakilala po ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kung gusto mong makilala ang Panginoon, doon ka pupunta sa Biblia. Amen? Huwag kang pupunta sa dictionary. Madali lang unawain yung salitang Diyos sa dictionary. Merong isang word. Pero mas magandang basahin yung salita ng Diyos. Alam niyo po, napakahusay ng salita ng Diyos. The Bible does not contain everything about God. Kasi, si God is bigger than the pages of the Bible. Tama po ba? Pero, everything written in the Bible is for us to know God. Ang lahat ng nasa Biblia ay patungkol kay Kristo. Paano natin makikilala? Alam natin malaki ang Diyos. Malaki ang Diyos. Marami siyang, sabihin, kung iisipin mo, hindi mo pwedeng ilagay lang sa isang aklat ang Diyos. Amen po ba? Pero ang salita po ng Diyos ay nasa Biblia. Kung gusto mong makilala ang Panginoong Hesus, mga bagay na patungkol sa Diyos, mga kailangan mo ay kailangang magbasa ka ng Biblia. Amen? So, lumilinaw na po sa atin na kaya talaga merong salita ng Diyos para makilala natin ang Panginoong Hesus. Amen? Secret things belongs to our Lord. Minsan may mga bagay tayo hindi natin naiintindihan. Bakit ganito? Bakit ganyan? Madalas ko pong tinatanong yan kay Pastor, bakit ba ganito? Bakit ba may nawala? Bakit ba? Ganun ako. Minsan po, iniisip ko rin, ang Diyos naman ay nagpapagaling, bakit nawala? Diba? Tanong ko po yun dati. Tanong ko rin sa kanya. Pero pag sinabi niya sa akin, yung secret things, Mama, sovereign si God eh. Si God ay makapangyarihan sa lahat. Nakakaalam ng mga bagay na hindi mo maintindihan. So, leave it to God. Amen? God's written word belongs to us and to our children forever. That's we may follow all the words of His law. Sundin po natin yung sinasabi ng salita ng Diyos, na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Pag sinabi ng Diyos, pinagpala ka, pinagpala ka. Amen? Pag sinabi ng Diyos, magaling ka na, magaling ka na. Kasi nandun yun sa kanyang salita. Iyon yung salita ng Diyos na sinasabi, madalas ko naririnig, bakit nga ba kayo madalas sinasabi nyo, we are charito. Hindi pa naman kayo charito. Hindi pa naman kayo pinagpala. Hindi pa naman, marami pa na kayong iniisip sa buhay. Pero sabi nga, habang inuunawa natin yung salita ng Diyos at nag-speak sa atin yung salita ng Diyos, patuloy nating panghawakan. Ang Diyos ay makapangyarihan na magpapala po sa ating lahat. Yes, sa simula, nakikita mo hindi pa. Pero ginagawa ng Diyos yun eh. Amen po ba? Sa pagpapagaling lang, yung pagpapagaling, unang-una, napansin niyo po ba nung una, talagang mahusay na patotoo, mabuti ang Diyos, dakila ang Diyos. Pagtatanungin ko si Pastor, sabi mo magaling na ako, may nararamdaman pa ako. Ganun ako nung una. Kasi po, di ba, kalahati is naiba yung itsura ko.
May nararamdaman pa ako. Sabi niya, hindi, speak mo lang. Sabi ko, Lord, may nararamdaman pa ako eh. Ganun po ako nakikipag-usap. Pero sabi mo sa iyong salita, magaling na ako. Pero nung umpisa, ganun ako. Pero hanggang ngayon po, natutuwa ako sa Panginoon dahil siya'y dakilang manggagamot. Whether may maramdaman pa ako o wala, alam ko na ang Diyos ang ating manggagamot. Amen? Kung mapapansin niyo po, pag nagsasalita ako noong una, nahihirapan talaga ako. Hanggang ngayon, namamanhid pa po yan. Pero dahil ang Diyos ay nagpapagaling, sabi ko, Lord, may pagkakataon kaya na, sabi nga niya, hindi ko na lang daw pansinin eh. Hayaan mo nang maging natural na ganun yung pakiramdam mo. Pero mabait ang Diyos. Alam ko, dadating yung panahon na maayos yun. Kaya minsan, pag isang patotoo sa Panginoon, kapag po ako'y nagsasalita sa school, sasabihin sa akin, hindi ka naman nagkasakit eh. Sabi sa akin, hindi ka naman iyon eh. Bumalik na yung dating Gemma na sinasabi na dating kakilala namin. Kasi po nung mga panahon na yon, kung maiisip sa ibang pagkakataon, pag hindi mo kilala ang Diyos na nagpapagaling sa'yo, parang down na down ka na eh. Kasi biruin mo, maganda sana yung profession mo, pataas sana eh. Kaya lang, dumating yung panahon, naminto. Pero sabi ko sa Panginoon, ikaw naman talaga ang dakilang gumagalaw sa buhay namin. Pero meron kang plano. Dumating na po ako sa punto na sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ayoko nang mag-level up. Parang gusto ko nakastuck na lang akong ganun. Pero isang salita ng Diyos ang sinabi sa akin, the Lord will reward you kasi ikaw ang Diyos na patuloy na gumagalaw, pero ang Diyos ang gumagawa. Gumagalaw ako as tao, pero ang Diyos gumagawa eh. Iba yung pabor ng Diyos na ibinibigay po sa atin. Amen? So, kahit saan tayong larangan, ibigay o ilagay, nandoon po yung pabor ng Diyos. Amen? Nandoon ang kapangyarihan ng Diyos. Siya po ang isa sa mga pumipigil sa mga bagay na hindi karapat-dapat para sa atin. Balik po tayo. The equation goes like this. Knowing God equals loving God. Pag kilala mo ang Diyos, mamamahal mo ang Diyos. Tama po ba? Sino kaya yung makakapagmahal nang hindi niya kilala? Sa palagay niyo po ba yung inyong mga loved ones, kaya niyo siya namahal kasi nakilala niyo kung ano siya? Amen? Diba? Pero hindi niyo siya namahal kasi nakilala mo siya na hindi siya. Tama po ba? So, yung may mga bagay na, ganito pala to. Madalas ko pong naririnig kay Tita Eva, hindi mas mahirap sa bunutan yung taong kalbo. Kasi kalbo nga eh. So, alam na niya na pag kalbo, hindi pwedeng sa bunutan. Saan niya nalaman yun? Sa experiences. Amen? Tayo po, sasambahin natin ang Panginoon kung sino siya dahil nabasa natin sa Biblia. Nag-aral tayo ng Biblia. Nagbasa tayo ng Biblia. Minsan po kasi, to see is to believe. Pag nakita ko na, tsaka ako maniniwala. Pero lalo na, mas maniniwala kung nabasa mo, totoo, si God, ganito to. Ganito kadakila, ganito kabait, ganito siya mapagmahal. So kapag po kilala mo na ang Diyos, equals to God's love. Lahat ng kasulatang kinasihan ng Diyos ay magagamit natin sa pagtuturo ng katotohanan, pagpapabalaan ng maling aral, sa pagtutuwid ng likong gawain at sa pag-akyat ng mabuting o matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawa. Kaya nga, di ba, ang buhay ng isang Kristiyano ay masayang tunay. Kasi po, yung mga bagay na nilalathala na sa Biblia eh. Kung anong dapat mong gawin. Kung ano yung pwede mong gawain. Kaya napakabuti po ng Diyos.
Do you believe that all true Christians should serve God? Naniniwala po ba tayo ng lahat ng tunay na Kristiyano dapat naglilingkod sa Diyos? Amen. Meron na palang dalawa. Sorry. Oo, dapat lahat ng tunay na Kristiyano ay maglingkod sa Diyos. Paano po kaya tayo maglilingkod? Kailangan po ba nandito tayo sa harapan? Napapansin niyo po tayo, pag pwede tayong mag-pray, di ba pwede? Pwede tayong tumayo bilang isang lingkod ng Panginoon. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi ugat ng kaligtasan. Ito po ang ating tandaan. Kundi bunga ito ng kaligtasan. Kaya mo ito ginagawa, hindi upang pagpalain ka. Ang pagbibigay, di ba po? Hindi ka nagbibigay kasi gusto mong pagpalain. Nagbibigay ka kasi out of your blessing. Mula doon sa pagpapala ng Panginoon. Ikaw ay naglilingkod dahil ikaw ay ligtas na. Amen. Ikaw ay naglilingkod dahil ikaw ay ligtas na. Ang kailangan po natin ay kaunawaan. Ang paglilingkod ay panlabas lang po doon sa panloob na karanasan natin. Natutuwa tayo mag-bless kasi ang Diyos, naranasan natin, bless tayo. Amen. So, ang paglilingkod sa Diyos ay resulta ng buhay na nilinis ng banal na dugo ni Kristo na naligtas. So, kaya po tayo nagsiserve kay God. Kasi una nang nag-serve si God sa atin eh. Amen? Ang Diyos, makikita mo kung sino siya. Siya po yung nagligtas sa atin, kaya tayo ay patuloy na naglilingkod dahil sa Kanya. So, naniniwala po tayong lahat na ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat na nagbibigay sa atin ng kalakasan, kakayanan para makapaglingkod sa Panginoon. Sabi po ng Biblia, higit na di hamak na magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay iniyalay niya sa Diyos ang kanyang sarili ng walang kapintasan. Ang kanyang dugo po ang luminis sa atin, sa ating puso't kaisipan. Kung isipin natin, sino ba tayo para tayo maglingkod? Pero ganun tayo kamahal ng Panginoon. Nung po siya'y naipako sa krus ng Kalbaryo, naisip niya, para to kay ganito. Para to kay Sister Tessie, para siya ay magkaroon ng kaligtasan. Para to sa bawat isa sa atin. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos eh. Wala siyang pinipili. Pero siyempre, nung una, nang hindi natin hindi ko po kaya. Sino po ba may kaya? Ako rin, hindi ko kaya. Di ba? Pag-iisipin natin, hindi natin talaga kaya. Pero sabi sa Biblia, ang Diyos ay nasa atin. Kung hindi tayo nagbabasa, maintindihan po ba natin? Hindi po ba? Kaya mahalaga na magbasa tayo ng salita ng Diyos. Si Jesus ay namatay para sa lahat upang ang nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa atin. Si Kristo po ay namatay, pero siya ay nabuhay na muli. Hindi siya nanatiling patay. Amen po ba? So, buhay ang Diyos natin. Buhay po at makapangyarihan na nasa atin. Kaya tayo, we are saved to serve. One of the surest purpose of our lives is to serve. Maglingkod po tayo sa Panginoon. Mahihiya tayo kung isipin natin yung sarili natin. Hindi po ako karapat-dapat. Pero ginawa ka ng karapat-dapat ng Diyos. Amen? Amen? Siyempre, meron tayong process. Nung una, nahirapan tayo, manalangin. Pero dahil patuloy tayo naniniwala na ang Diyos ang nasa atin, nilinis niya tayo, tayo'y binigyan ng kapangyarihan ng Diyos upang patuloy na maglingkod, tayo po'y maglilingkod dahil ang Diyos ay nasa atin, hindi dahil sa atin. Amen? Tayo po'y maglilingkod, hindi dahil para maligtas, tayo po'y naglilingkod dahil ligtas na tayo. Amen po ba? Ligtas na tayo. Lahat po tayo ay ligtas na. Amen? Ang buong GBM ay niligtas ng Diyos. Amen. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nasa atin. Amen?
So, furthermore, sabi po, it is God Himself who has made us what we are and given us new lives from Jesus Christ. And long ages ago, He planned that we should spend these lives in helping others. So, ministry po is basically helping others. Studying God's words help us to do our ministry better. So, ang isang Kristiyano po, ang ministry natin is to help others. Pero pag nag-aral tayo ng salita ng Diyos, maintindihan natin paano tayo talagang mag-minister sa iba. Kaya po mahalaga ito. Amen? So, madali pong unawain kung tayo nagbabasa. Kung hindi tayo nagbabasa, naku medyo tatagal. Maintindihan din natin along that way, pero tatagal. Pero kung nagbabasa ka ng salita ng Diyos, patuloy mo maunawaan ito. We are in His workmanship, created sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol po natin yung ating mga gawa, ating buhay sa paggawa ng mabuti para sa atin at para sa iba. Gagawa po tayo, hindi para maligtas. Gagawa tayo dahil tayo ay ligtas na. Ang Kristiyano po, ang tunay na Kristiyano gumagalaw. Amen? So, hindi po pwede na mag-minister tayo tayo lang. Mahirapan tayo. Amen? Pag gusto lang natin, mahirapan tayo. Pag ilalagay lang natin ang puro tayo, mahirapan po tayo. Sasabihin lang natin, next time, iba naman. Amen? Pero pag sa Panginoon, at alam mo na ikaw ay dito nilagay ng Diyos sa ministry na ito, hindi ka po mahirapan kasi sasabihin mo, ang Diyos ang gumagalaw sa akin. Minsan ka pong natanong yan kay pastor, sabi ko, hindi ka ba nahihirapang magpastor? Hirap unawain mga tao. Pero iba ang pagkatawag. Amen? Pag po tinawag, hindi mo na questionin kung natapos ba siya ng Bible school. Natapos lang po siya ng Sunday school. Uma-attend lang daw siya ng Sunday school. Pag tinatanong siya minsan, saan ka ba graduate na seminary? Sabihin lang niya, uma-attend lang pa ako ng Sunday school eh. Natahimik na yung kasi minsan may mga tao pala na talagang sa profesyon tinitingnan. Pero iba po yung pagkatawag. Pag tinawag ka sa ministeryo, yun ang Diyos ang kasama mo. Amen? Kaya po, nakakatuwa na unawain natin, ginagamit tayo ng Diyos. Si pastor ginagamit sa mga gawain ng pagtuturo upang sanayin tayo bilang mga mananampalataya, upang sa kabuuan ng katawan ni Kristo lumago tayo. Amen? Nandito po yung mga kasamahan natin para tayo lumago. Hindi para tayo bumaba o mag-wing bonsai. Ang gusto ng Diyos ay lumago tayo. Kaya nga po yung lesson ni Ma'am Friend, grow up eh. Diba? Kasi kailangan po nating lumago bilang isang Kristiyano. Pag hindi ka nang lumalago, mas masaya na siguro na nandun na tayo sa paanan ng Panginoon. Pero ang gusto ng Diyos, habang tayo nandito sa lupa, tayo ay lumago. Tayo ay patuloy na magamit sa ministeryo ng Panginoon. Sabi po ni Paul, He is the one who gave us this gift. Maraming mga churches, mayroong pastor, may evangelist, may prophets, at saka may teachers. Iba-iba po ang ating mga ministeryo kung saan tayo nakalagay. Kung naaalala ko po, nagpasulat pa si pastor kung saan tayo lalagay, di ba po? Natatandaan niyo po ba yun? Yung kung saan tayo pwedeng magamit? Ushering. Napakabuti po ng Panginoon na alamin natin kung saan talaga tayo. At ang Diyos ang maglalagay po sa atin at magbibigay sa atin ng kalakasan upang magawa po ito. Amen? So, hindi po, ang Diyos naman po ay hindi namimilit. Di ba? Hindi namimilit. Ipapaunawa lang niya sa'yo kung saan ka. Pero hindi po siya namimilit. Mga kapatid, ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita. Ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balita na tinanggap natin bilang saligan ng ating pananampalataya. Naligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinangahawakan ng salita ipinapangaral ko sa inyo.
Dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Sabi sa 1 Corinthians 15, verse 1. So, maganda na maunawaan po natin, ano ba yung salita ng Diyos? Mahalaga ba yung salita ng Diyos? Bakit ba talagang pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos? Amen po? Bilang isang tunay na Kristiyano, hindi po kabigatan yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi naman yun yung i-check at AX. Di ba po? Pero pag nagbasa ka ng salita ng Diyos, ikaw ang magbe-benefit nito. Amen? Hindi po ito pamantayan para sabihin na, oy, tunay na Kristiyano ka na. Hindi. Kaya ka nagbabasa kasi gusto mong makilala si Jesus Christ. Kung sino siya at kung ano siya. Amen? Masasabi mo lang, makikilala mo lang kung sino ang Diyos kung patuloy mong nakikilala. Amen po? So, napakasarap unawain at pag nagpuri na tayo, masasabi mo na, Diyos ka sa amin. Kung sino siya, kung ano siya, patuloy po tayong makakapagpuri. Kaya po pala ganun si Ma'am Bilot kapag very, di ba po? Kasi kilala niya ang Diyos niya. Amen? Kilala niya ang Diyos niya. Marami po tayo, hindi namin magigauge kung hanggang saan na kayo eh. Kasi kayo ang nakikipag-ugnayan sa Panginoon. Pero ang kailangan po natin bilang isang Kristiyano, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Amen? Tandaan po natin, hindi ito ang patunay ng kaligtasan, na para ka makapunta sa langit. Ligtas ka na kasi, kaya ka nagbabasa ng Biblia. Amen? So, ano po yung ating life application? Naku, napakabilis naman pala. We study the Word of God because our relationship with God. Listen to His voice. Kaya tayo nagbabasa ng salita ng Diyos kasi may relasyon tayo sa Kanya. Kaya nga may sulat eh. Kaya nga yung mga mag-boyfriend nagsusulatan eh. Tama po ba? Kasi para makilala mo kung sino siya. Amen po ba? So, iyon po yung dahilan bakit tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, sabi sa John chapter 10, verse 27. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Mahalaga sa isang relasyon sa Diyos ang salita ng Diyos. Amen po? Kahit kabataan, kahit katandaan, wala pong paso ang salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay nagpapatibay ng isang relasyon. So, pangalawa, be ready. God revealing Himself to you. Nagpapakilala po ang Diyos sa iyo sa pamamagitan ng Kanyang nature, sa pamamagitan ni Kristo at sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, ganun siya nagpapakilala po sa atin. Kaya mahalaga ang pagbabasa ng salita ng Diyos. And number 3, God direct you to your purpose in life. Kapag po at patuloy nating binabasa ang salita ng Diyos, pinapaunawa niya sa atin sa ang ministeryo tayo dapat at kung ano tayo. Tayo po iniligtas para mag-serve, hindi para pag-servan. Tama po ba? Tama ba yung word ko? Tayo po ay iniligtas kasi ang Diyos po ay may purpose sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? So, mabuti talaga ang Diyos. Kaya, ang ating big idea, God reveal Himself through the Scripture. Nagpapakilala po ang Diyos sa Kanyang mga salita. May kadugtong pa po to. Okay lang po ba sa inyo may kadugtong? Sa susunod na pong linggo kasi ano po eh, sa susunod na linggo, no? Ngayon na ba? Pwede na ba ngayon na? Para po isang tayo na lang ako. Kasi po isang beses di ako nakakatulog eh. Joke. Ayan. Salamat po sa Panginoon kasi pinapakilala niya kung sino siya. Amen? Amen? Dahil may salita po ang Diyos sa atin. Amen po ba? Kaya patuloy po nating basahin ang salita ng Diyos. Iyon pala yung dahilan bakit kailangan nating magbasa ng Biblia. Hindi po pahirap ang pagbabasa.
Mas sa akin, mas pahirap kasi malabo yung mata ko. Mas hindi ko nakikita pag wala akong salamin. Pero, mahalaga ang magbasa ng Bible. Di po to daan ng kaligtasan. Ligtas ka na, kaya ka nagbabasa ng Biblia. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Lord, salamat sa iyong salita, sapagkat ang salita mo ay nagpapatatag sa aming buhay. Ang salita mo ay dakila sa lahat. Ikaw ang salita, Panginoon. At naniniwala kami na patuloy kang magpapaunawa, magpapakilala sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. At sa aming pag-aaral, sa aming paglalakbay, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay, O God, patuloy na ikaw ang Diyos na magre-reveal sa amin kung sino ka sa buhay ng bawat isa. Marami pong salamat sa iyo ang papuri, sa iyo ang kadakilaan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, okay.